Humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ngayong Martes ang ilang personalidad na nasasangkot sa flood control scandal. Kabilang dyan, si dating DPWH Secretary Mark Villar, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Binigyang linaw din ng komisyon ang mga ugong-ugong na may magre-resign umano na miyembro ng ICI at may whitewashing na nagaganap. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Muling humarap sa Independent Commission for Infrastructure ngayong Martes ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, isang linggo matapos ang kanilang unang pagsipot sa pagdinig ng komisyon. Inaasahan muli sa susunod na linggo ang presensya ng mag-asawa matapos humiling ng resetting ng pagdinig. They asked for a resetting for 7 days. They were asking time for them to retrieve certain documents which the commission requested. Dumating din sa pagdinig si dating Public Works and Highway Secretary Mark Villar na nagsilbing kalihim mula 2016 hanggang 2021. The senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH Secretary. Habang sa Miyerkules nakatakdang humarap muli sa ICI sa pangalawang pagkakataon si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa October 15 naman nakatakdang muli ang investigasyon sa mga Diskaya. Samantala nilinaw ng komisyon na walang miyembro nila ang nagbabalak mag-resign. Ito'y matapos umugong na may miyembro nito na nawawalan na umano ng pag-asa sa ginagawang pagdinig. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawalan na ng pag-asa kung siya po ay magre-resign. Dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder, lalo pong mawawalan na ang tiwala ang ating mga mamayan. Buo pa ang commission, and in fact we continue with our mandate to investigate and to look into the flood control project, at the same time the other infrastructure projects which were supposedly anomalous. Ayon sa komisyon, sa kabila ng kawalan ng contempt powers, ginagawa nilang investigasyon ng may pananagutan at kredibilidad. Wala ring whitewashing o cover-up na nangyayari sa investigasyon sa kabila ng babala ng Catholic bishops. As long as we complete the case build-up, then we will file the necessary recommendation and filings before the Office of the Ombudsman or any other government agency for that matter. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.